Chapter 6. Ang katawan ni Zorian ang pinakaunang humarang sa kanyang paningin. Malapad ang likod nito at matipuno habang makikita ang kahak ng katawan nito na nilalandasan ng pawis. Mula sa gilid nito ay makikita kung gaano kapatag ang tiyan nito na may nakahaing abs sa kanyang harapan. Nanuyo ang kanyang lalamunan sa kanya nakita, kaya napalunok siya. "Do you like the view?" Tanong nito habang natatawa. Tila nakikinig siya sa isang kanta matapos marinig ang boses nito. "Pwede ko na bang takpan?" Dagdag pa nito na ikinakukurap niya ng ilang beses habang namumula. Iniwas ni Emmy ang kanyang tingin sa katawan nito at hinilang na sana ay nilaman na lang siya ng lupa, na sana ay bumuka ito at tuluyan siyang maglaho. Nagbaba siya ng tingin at naglakad patungo sa bakanteng locker. Nakasulat ang pangalan niya roon. Pinuksan niya iyon at tinilagay ang kanyang mga gamit sa loob bago kumuha ng apron at sombrero. Walang imik na nagmadali siya lumabas ng silid at diretsong tumungo sa counter. She took over Odette's duty and managed to learn how to operate the cashier register. Makalipas ang ilang oras ay nasanay na rin siya. Iniwan siya ng kaibigan sa kanyang gawain na ikinaganda naman ng takbo ng kanyang araw. It was not that difficult to begin with. She was able to make a sailing job, to which she can say is satisfactory. Bandang alas 8 ng gabi na makita niya si Zorian na lumapit sa kanya. Ilang segundo niya itong tinitigan bago ito naisipang magsalita. "Pwede ka nang magpahinga muna at kumain." Saad nito na ikinakurap niya ng ilang beses. "Huwag kang mag-alala. Tatawagin kita kapag may mga customer. Pero ngayon, kumain ka muna habang maunti pa ang mga tao." Tumango si Emmy. Tumunog ang sikmura niya. Hudyat na gutom na rin siya. "Sige, salamat." Nagmadali siya naglakad patungo sa locker room para kuhanin ang kanyang pagkain. Wala pang kalahating oras na natapos siya ay kaagad na siya bumalik sa counter. Hindi niya nakita si Zorian sa kahit nasaan kaya inikot niya ang paningin sa loob ng shop. Nang hindi niya nakita ni anino nito ay nagsalubong ang kanyang kilay. Saan nagpunta ang lalaking yun? Tanong niya sa sarili. Pabalik na siya ng kanyang pwesto nang dumako ang tingin niya rito, nakaupo sa sahig, kalapit ng counter. Abala ito sa pagtitipa sa cellphone. Kadalasan, mula alas 8 hanggang sa magsara, wala ng customers. Certain na kung mayroong isa o grupo nakakain dito. Wika ni Zorian habang nakatingin sa kanya. At mangyayari lang iyon sa tuwing may okasyon na nangyayari sa plaza. Dagdag pa nito. Pakiramdam niya na ipit ang boses niya sa kanyang lalamunan kaya't hindi siya makapagsalita. "Ayos ka lang?" Tanong nito. Bigla napansin ang pagbabago ng kanyang reaksyon. Tumango siya. "Oo, ayos lang." Hindi niya maiwasang mataranta dahil sa tensyon. Kanina bago siya kumain, ay natitiis niya pa ang presensya nito. Ngunit, ngayon ay hindi niya maiwasang mahiya at hindi mapakali. Bago iyon sa kanyang pakiramdam. Having the man stand up next to her makes her feel weak. Her heart would start pounding, thinking that he was a predator ready to launch at his prey. Napalunok siya. Kung magiging asawa niya man ito, paniguradong magiging mabait siyang asawa. Habang naliligaw siya sa sarili niyang naiisip, kusa na nga talang isip niya patungo sa isang dako, nasasakop na ang kahibangan ng kanyang isip kung paano ba siya ikakama ng lalaki kung ito ang asawa niya. Abala sa pagiging okupado na ipablik siya sa kanyang ulirat na narinig niyang pagbukas ng pagsara ng pintuan ng shop. Muling bumisita ang tatlong babae, naghahanap ng lamesa malapit sa kusina kung saan madaling makasisilip sa mga ito. Abala ang tatlo sa pagtingin sa menu. Napapasalamat siya at mayroong tugtog na bumabalot sa buong lugar na nagpapaalis ng hindi kaya-ayang katahimikan sa shop. Pumasok ba yung tatlo?
Bulong ni Zoren. Kaagad na kumunot ang kanyang noo. Bigla na lang itong sumulpot mula sa kung saan. Huwag mo nang sagutin. Tumango ka na lang kung tama ako. Dagdag nito, na sinunod na lang niya. Ikaw mo nang kumuha ng mga order nila. Kapag nagtanong tungkol sa akin, sabihin mo, lumabas ako kasama ng girlfriend ko. Utos nito. Nag-ensayo muna si Emmy nang ngumiti bago niya nilapitan ng mga ito. Good evening, ladies. Handa na po ba kayong kuhanin ang inyong mga order? Magalang niya tanong habang nakahanda ang panulat at papel. Alright, bigyan mo kami ng medium-sized seafood pizzas at soda. The blunt woman said. Anong flavor ng soda, ma'am? Tanong niya kaya napatingin ng babae. Sa mga kasama nito, sumagot ang isa. Sprite. Diet Coke for me. Sagot ng blunt. Ang buhok na babae. Sprite rin sa akin. Saad ng pangatlo. Inulit niyang orders ng mga ito. 3 medium-sized seafood pizza. 2 Sprite drinks and 1 Diet Coke. Tumango ang blonde na babae. Your orders will be ready after half an hour. She smiled and turned around, walking away when she felt the woman's hand on her wrist. Nasaan si Renzo? Nagsalubong ang kanyang kilay. Hindi pamilyar ang pangalan sa kanya kaya ilang segundo ang itinagal bago niya napagtanto na si Zoren iyon. Nang nakahumay ngumiti siya sa mga ito bago nagsalita. Lumabas kasama ang kanyang girlfriend. Oh, he has a girlfriend. You know what? I'll cancel our order. Nawalan na ako ng ganang kumain. Sayang lang ang pera kung hindi rin lang din namin maubos ang pagkain. Nanigas siya nang tumayo ang tatlong babae at tuluyang umalis. Naiwan siya roon na tila isang tanga sa gitna ng shop. Chapter 7. Emmy's POV. Naramdaman ko ang kamay sa aking balikat at napapitlag ako. Naramdaman ko ang pagkabog ng puso ko nang narinig ko ang barito ng boses ni Zoren sa aking tabi. Huwag mo nang pansinin. Hindi sila ganong kaimportante para alalahanin mo. They just come here to flirt with me. Saad nito, nagkipit balikat. Sumulyap siya sa akin nang may ngisi sa labi. Pasensya na lang sa kanila dahil nakita na ng puso ko ang babaeng dapat kong mahalin at alagaan. Makahulugan niyang saad bago niya ipinulupot ang kanyang braso sa aking balikat. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga pisngi. Kumakabog na mabilis ang puso ko. What did he mean by those words? Who does he love and cherish? I have no idea. Napabuntong hininga ko bago inalis ang nakaakbay niyang braso sa aking balikat. A part of me still wanted him close to my chest but I shouldn't. Kailangan ko maglagay na distansya sa pagitan namin dalawa. Diretso ko siyang tiningnan sa mata nang may matigas na ekspresyon. So, ikaw yon. Yung Renzo na sinasabi nila. Tanong ko, inililihis ang usapan sa iba. Yes, my dear señorita. He added his word. My name is indeed Renzo. I stared at him blankly. Bakit hindi mo sila kinausap? Tanong ko, walang kamalay-malay. Para saan? Isang mahinang tawang kumawala sa kanyang labi. Nandito lang sila para magpapansin. Wala akong mapapala sa kanila. Sagot niyan, punong-puno ng kumpiyansa. My eyes automatically landed towards his moving shoulder. Hindi pa rin ako makapaniwala sa kung gaano siya katipuno at katangkad. Para siyang higante na sa tansya ko ay 6 feet ang taas. Kung ikukumpara sa akin na maliit na babae, kahit may katamtamang taas na 5'2". Be ready, señorita. Magliligpit na tayo.
Makalipas ang 1 oras, rinig kong ani niya bago ko siya sinundan patungo sa may counter. Eksaktong 15 minuto bago ang 10:00, nagsimula na kami maglinis ng lugar mula sa pag-aayos at pagpupunas ng sahig. Tutulong sana ako sa mga gawain nang pinigilan ako ni Zoren. Ang sabi niya ay magbilang na lang ako ng pera at iwanan na lang ang paglilinis sa kanila. Nagsimulang lumukso ang puso ko, sasaya sa pagtrato ng tila isang prinsesa. Nang pumantak 11:00, ang orasan, tuluyan naming isinara ang shop bago sabay-sabay na umalis. Sumakay kami ni Max sa Hammer car ni Zoren. Pinagmasdan niya pa ako. Bago pinagbuksan niya pa ako ng pintuan na ikinahikik ko sa loob-loob. Dito ka umupo sa tabi ko, princess. Ani niya, nilapat ko ang tingin kay Max at nakita ko na komportable itong nakaupo sa likuran. Naglalaro sa cellphone nito. Bumalik ang tingin ko sa kanya saka ako tumango. Sabihin mo sa akin ang lokasyon mo, senyorita, pagkahatid natin kay Max. Zoren then started his engine and maneuvered his vehicle towards the road. Sige, sagot ko bago ko nilipat ang tingin sa rear viewer mirror ng sasakyan. Masyadong okupado si Max sa paglalaro sa kanyang cellphone at hanggang ngayon sa tingin ko ay wala pa ring pinagbago pagdating sa pagsasalita. Nang nakarating sa tapat ng kanyang bahay, lumabas na ito ng sasakyan at pumihit paharap sa amin dalawa. Thank you, Zoren. Good night, Emmy, Max said, smiling fleetingly. I smile crept into my face. Good night, Max, saad ko. Matapos iyon ay bumalik na kami sa biyahe. Nakatahimikan ng pumunaw sa pagitan namin dalawa habang tinatahak ang daan patungo sa direksyon ng bahay ko. Gusto mong makinig ng tugtog? Tanong niya na napasulyap ako. Sure, I shyly responded. Kumalaw si Zoren. Paunahan at pinuksan ang radyo. Pinindot niya ang 2 pindutan bago nagsimulang tumunog ang tugtog. Isa yung kanta na kinanta ni Shawn Mendes, ang Senyorita. Nang narinig ko yon, umangat ang kilay ko ng kaunti. Naisip ko tuloy kung nakuha niya ang palayo na tinatawag niya sa akin mula sa kanta na ito. Habang abala sa pakikinig ng tugtog, narinig kong pagtawag niya sa akin. My senyorita. Pinagalan niya ang pagtakbo ng sasakyan. He was staring right at me. Na mga oras na yon, inakala kong huminto sandali ang lahat at tanging kami lang ang tao sa mundo. Nang nagsimula na akong malunod mula sa kanyang bilugan at itim na mga mata, kumurba ang kanyang labi. Nang isang isipa ko, siya naglihis ng tingin. Bumalik sa normal ang takbo ng kanyang sasakyan. I just found out it cute the way he called and looked at me. I felt my heart rejoicing at his gesture. Kung nabubuhay lang siguro ang mga magulang ko, siguradong hindi nila aprobahan ng ganito. Bagaman, ibigay nila sa akin ang lahat, hindi ako naging mapagmataas. I've learned a lot of work, most especially household chores. Sinabi sa akin ng nanay ko na habang lumalaki ako, may pera man o wala, dapat matuto ako sa mga gawaing bahay nang huwag dumedepende sa mga katulong. Palaging kumukunot ang noo ko sa pagtataka dahil una pa lamang naman wala kaming ganun. Lumaki ako sa isang pamilya kung saan tinuruan ako ng mga magulang ko ng mga bagay na kailangan kong matutunan. I wasn't aware if we were wealthy or not. I just knew we were surviving. Ilang beses ako napakurap. The truth is that during their burials, I did not know those people who attended the funeral. Basta na lang silang dumating. Ibinibigay ang pakikiramay bago umalis. Tanging si Odette lang at ang kanyang mga magulang nasa tabi ko. Naramdaman ko ang kamay na dumampi sa aking daliri. Nang nag-angat ako ng tingin, napansin ko si Zoren na sobrang lapit sa akin. Kumabog na mabilis ang puso ko. Ginagapangan ng libo-libong boltahe ng kuryente ang sistema.
Bumukas ang kanyang bibig para magsalita. Ayos ka lang ba? Kinakausap kita. Mukhang hindi mo naman ako naririnig. His baritone voice pulled me out of my thoughts. Chapter 8. Nilibot ko ang aking tingin sa labas ng sasakyan. Walang kamali-malay, nakarating na pala kami sa lugar ko. Tumigil ito sa mismong tapat ng aking bahay. Napasimangot ako. Paano niya nalaman ang bahay ko? Hininto niya ang sasakyan sa mismong tarangkahan. I looked at him, confused, to which he responded with a smirk. Tinatanong ko kung nasaan ang bahay mo pero hindi ka sumasagot. Kaya itinigil ko ang sasakyan. Natawa siya sa kanyang sarili. Mukhang naliligaw ka sa pag-iisip. Saan ang lokasyon mo? Tanong niya sa mababang boses. Napahinga ako na malalim for the moment. I thought he already knew where I live. Nandito na tayo, sagot ko. Yung trangkahan sa harapan mo ang bahay ko. Nakatabi lang ng bahay ni Odette. Dagdag ko. Nagpapaliwanag. Nakita kong bumaling kanyang ulo sa kung saan ako nakaturo. May ilaw sa taas. Mukhang gising pa ang magulang mo. Hinihintay kang dumating. Untag niya. The moment I heard those words, my face immediately turned into a bitter look. I lowered my gaze, trying to stop myself from crying. Sana nga, naghihintay pa rin sila sa akin. Bulong ko, hindi sigurado kung narinig niya nga ba ang mga sinabi ko. I'm sorry, I didn't mean to hurt your feelings. I heard him say. His hand then reached towards my chin, lifting it gently to look at me. Nagsimulang umagos ang mga luha sa paibaba sa aking pisngi. Marahan niya iyong pinunasan gamit ang kanyang kamay. Patawarin mo ako. Dagdag niya. Pasensya na sa biglang pag-iyak. Baka nagulat at nagtaka ka. Sagot ko sa pagitan ng mga higpi. Nakakahiya na masyado ako nag-emotional. Matapos ang ilang araw, nasanay na ako sa presensya ni Zorin pati na rin sa 3 babae na pumapasok at lumalabas ng shop. Bago ako magtatanong sa kung anong order nila, ang una at palaging lumalabas sa aking bibig sa tuwing sila ay darating ay kung paanong hindi pumasok si Renzo. Kay Miranda naman, maayos naman siya bilang kasama ko sa bahay. Sa tuwing uuwi ako ng gabi matapos ng trabaho, palagi ko nakikitang ilaw sa kanyang silid at walang ideya kung gising pa ba siya o tulog na. Sa araw naman bago ako pumasok sa trabaho, hindi darating mula sa school, galing naman siya kung saan. Dahil konektado naman ang banyo ng bawat silid, hindi na namin kailangan balahin ang isa't isa sa paggamit ng washroom. Kamusta ang trabaho mo? Si Miranda, kagagaling niya lang sa likuran ng bahay matapos magsampay ng kanyang mga damit sa labas. Katatapos niya lang maglaba, naglakad ako patungo sa kusina para maghanda ng makakain sa trabaho. Ayos naman, medyo nasasanay na ako, sagot ko. Hindi katulad dati, hirap akong pakitunguhan ng mga tao. Paliwanag ko sa kanya. Hinihila ng pinto na refrigerator para mabuksan. Nagluto ako ng ginisang gulay at piniritong isda. Pwede mo yung baunin sa trabaho. Nagliwanag ang mukha ko matapos marinig ang mga kataga na iyon mula sa bibig niya. Naglagay pa rin siya ng mga damit sa washing machine. Walang pakialam sa pagkamangha ko. Actually, I'm so grateful that Miranda and I live together. Palagi siya nagluluto ng pagkain namin dalawa. Maraming salamat, Miranda. Mabuti na lang at ikaw ang naging kasama ko dito. Ani ko, kumikinang ang mga mata sa pagkatuwa. Oh, come on. Para na rin tayo magkapatid. Ako ang panganay habang ikaw ang bunso. Humagikik kaming dalawa dahil ton. I found a new family. As for my best friend Odette, we just see each other after work. Bago siya umalis ng shop, palaging nagagamit ang oras namin sa pag-uusap kapag wala mga customers. Mag-iisang linggo na rin simula nung nagtrabaho kami sa shop at masasabi kong maganda ang takbo ng lahat. Abala ako sa paghahanda ng sarili para sa trabaho nang nakita ko si Miranda na abala naman sa pagtitipa sa kanyang laptop. Nagangat siya ng ulo at tiningnan ako. Papasok ka na sa trabaho? Tanong niya akmang bubukas ng bibig ko nang magsalita siyang muli. Huwag mong kalimutan magdala ng payong.
baka magkaroon ng malakas na ulan ngayong araw. Tumango ako sa kanya na mukhang nag-aalala sa kaligtasan ko. I smiled, crept into my face. Sure. Salamat sa paalala. Saad ko. Alis na ako. Mag-iingat ka. Sagot niya. Napapailing ako sa sinabi niya. Her concerned gesture reminds me of how much my mother cared for me whenever I leave the house. Pasado 9:00 na ng gabi na makatanggap ng emergency call si Max. Nasa hospital ang kanyang ama, rito lamang sa syudad. Kaya sina Emmy at Zoren ang naiwan sa shop. Umuulan sa labas at counting customers lang ang dumarating. Napatitig ang dalaga sa labas ng bitana, umaasa na may mga customer pang darating. Habang nasa likuran niya si Zoren, gumagawa ng pizza para makain nilang dalawa. Habang naghihintay sa mga tao na pumasok, nakalanghap siya ng halimuyak na mabangong pinaghalong amoy at ang lebadura na niluluto sa lugar. Naglakad siya patungo sa kusina at nakita niya ang lalaki sa tapat ng oven, naghihintay na maluto ang pizza. As usual, nababalutan ang binata ng pawis kung paanong ang manipis nitong damit ay dumidikit sa namamawis nitong katawan na tila silag ito. She could see how ripped his abs were, making her turn on a little. Napakagatlabi siya sa nakita, nawawala na naman sa sariling kahibangan. Ang hindi niya alam sa mga mata ng lalaki, tinitigan niya ito ng may pang-aakit sa mga mata. Chapter 9. Biglang napangat ang tingin sa kanya ni Zoren. Siya yung tipo ng babae na titingin sa mga mata nito na naging dahilan para mas magustuhan siya ng binata. He imagined how it would play out. However, he knew it would never happen. Tanging sa isip na lamang ng binata mangyayari iyon. Ngunit hindi nito alam na mangyayari iyon kalaunan. Nakatayo silang parehas doon, matamang nakatitig sa isa't isa. Para masira ang hindi kayang pakiramdam, nagsalita si Emmy. Kailangan mo ba ng tulong dyan? Naglakad siya, papalapit dito, para tulungan ito sa paggawa ng pizza. Nagtamang kamay nilang dalawa habang ang mga mata ay ilang segundong nagsalubong. Ginamit iyon na pagkakataon ni Zoren para siya halikan. The way their lips were pressed against each other felt like they were sinking in. Her lips were red and gorgeous. It was soft to be touched and delicious. Napansin ng binata na hindi siya nito itunulak o ampahintuin siya. Isang-ngisi ang gumuhit sa kanyang mukha. Ngayon, may kumpiyansa na siya na mapunta ito sa kung saan kasama ang dalaga. Nagsamila na marahan niyang paghaplos sa dalaga bago niya ito iniangat pa upo sa may counter habang tumatama ang kasuotan nila sa bawat isa. Makakagawa na sana sila ng mali nang narinig nilang pagtunog ng pinto na naglikha ng pagbukas ng neon. Isang customer ang pumasok. Hello? Saad ng kung sino. Napatulon na lang si Emmy at napatakbo roon para kuhanin ang order ng customer. Ramdam pa rin niya ang panginginig ng katawan dahil sa kaba. That was too close. Hindi niya alam kung kikilos ba siya na mabilis nang sa gayon ay umalis kagad ang customer o bagalan ng kanyang galaw para manatili na matagal ang customer. Habang hindi niya alam kung anong pwede mangyari kapag silang dalawa na lang ni Zoren. Unfortunately, the customer didn't dine in. Umorder lang ito para i-take out. It seems like things will decrease from here. Matama naghintay si Zoren na umalis ang mga customer. Hindi maaaring palagpasin ito ang pagkakataon na iyon. Mabilis ang kabog ng puso ni Emmy. Nahihirapan siyang mag-focus sa trabaho. Naramdaman niya pa rin ang kaguluhan at pagkapihiya mula sa nangyari kanina. Hanggang sa isang customer na lang ang naiwan. Nang tuluyang nakalabas ang customer, kalmadong naglakad ang binata sa pintuan at pinalitan ang open sign ng close. Naglakad si Emmy patungo rito at sinubukang magpaliwanag na ang nangyari kanina ay isang pagkakamali lamang. Gayunpaman, patuloy siya sa pagkautal at pagkatalisod sa kanyang mga salita. Get it together, she thought to herself. Nang sinubukan niyang muling igalaw ang mga labi, ay mabilis na iyon sinalubong ni Zoren.
Hindi ito nagsalita at hinatak lamang ang kanyang kamay. Dinala siya nito sa washroom at tila isang masunuring asawa na sinundan nito. Pakiramdam niya ay tuluyan na siyang bumigay. Soren's touch made her feel different. It was a foreign feeling for someone like her. The way their skin was rubbing with each other and his lips burying itself on her cheek and neck, she left out a moan. Hindi ito tumigil sa pagbibigay ng kakaibang sensasyon sa kanya hanggang sa tuluyan niyang narating ang washroom at isinarado ang pintuan. Anong gagawin mo? Tanong niyang nauutal, baka man alam niya kung ano ang kanilang sitwasyon ay hindi niya pa rin maiwasang magtaka at kabahan. Samot-saring emosyon at bumalot sa kanya, pati na rin ang takot at pagkataranta. Soren grabbed her chin gently, lifting up to meet his gaze. I don't want to stop this, and it wasn't a mistake for me, he said. You are all I'm thinking about. Gamit ang nakakaakit nitong tono, kusa niyang naramdaman ng tila mga paru-paro sa loob ng kanyang tiyan. Naramdaman siyang pagkalula nang marinig niya mga kataga na iyon mula sa bibig nito habang lumalapit ito sa kanya para sa panibagong halik. Napikit na lamang ng dalaga ng tuluyan. Tinanggap ang ginawa nito habang ang mga kamay nito ay abala sa paglanda sa kanyang katawan. In no time, she found herself taking her clothes off, both of which were naked. Ito ang unang beses na may lalaking nakakita sa kanya na walang kahit na anong saplot. Gusto niyang takpan ang katawan dahil sa biglang kahihiyan, ngunit bago pa niya iyon tuluyang magawa, ay mabilis na nailapat ng binata ang kamay nito sa kanyang dibdib. Kabaliktaran ng kanyang iniisip, ang totoong tingin ng binata ay siya ang pinakamagandang babae na nakita nito. Marahan nitong inalis ang kanyang mga kamay na nakatakip sa kanyang dibdib. You're so beautiful, he complimented. Ang mga mata ay tumititig pabalik sa kanya. Ang mga mahabang palikmata ay tumatama sa bawat isa sa tuwing ito ay kukurap. Nakikita niya ang pagnanasa at pagkamangha sa mga mata nito. Ibinaba nito ang kanyang kamay at sa tigkabila niyang gilid bago siya nito marahang hinalikan. Ramdam niya ang init ng katawan nito na yumayakap sa kanya bago niya desperadang ikinawit ang mga kamay sa balikat nito. Ramdam niya ang pag-iinit ng kanyang katawan mula pinaghalo-halo na milyong sensasyon. It was a new feeling. Maliit lamang ang banyo na may malinis na cubicle. Medyo malakas pa rin pagbuhos ng ulan sa labas. Gayunpaman, ang kanilang katawan na masyadong dikit sa isa't isa ay sinasangga ang lamig ng paligid. Para kay Emmy, masyado na mainit hanggang nasa siya ay pinagpawisan na. Inangat siya ng binata at ipinuwesto sa lababo. Unang beses mo? Tanong ni Zoe na puno-puno ng pag-alala. Hindi. Mabilis na sagot ni Emmy. Hindi mo kailangan magsinungaling. Sad ni Zoren na namamaos na boses. Hindi ako nagsisinungaling. Mataas ang kumpiyansa na sagot ni Emmy. Sinusubukan itago ang katotohanan. She was obviously a bad liar, not being able to meet his eyes as she said those words. Naramdam niyang kamay nitong hinawakan ng kanyang hita. Napapagkagat siya sa kanyang pang-ibabang labi. Naabot ng lalaking pulsa nito at pinakita sa kanya ang contraceptive na dala. Matapos iyong makuha, inalapag ito ng binata sa lababo. Dahil alam na ito ang unang beses ng dalaga, gusto nito na maging marahan. Malipas ang ilang segundo na nakatitig lamang sa isa't isa, ay nagsimula na kumilos si Zoren. He started caressing her all over her body as he trailed it off with kisses and sucking. Para kay Emmy, nagustuhan niya ang pakiramdam na iyon. Isa yung kakaibang kaligayahan na hindi niya naramdaman noong paman. Isang ungol ang kumawala sa kanyang bibig. Masyado yung natural na pakinggan na ultimo siya ay nagulat sa sarili. Napakagat siya sa ibaba ng kanyang labi. May kung anong nararamdaman sa pagitan ng kanyang mga hita. Wala pa rin siya kalam-alam sa nangyayari, ngunit alam niyang tuluyan na siya napukaw sa mga galaw nito. Nang inahanda siya ng binata,
Isang kaisipan ang lumamdas sa kanyang isip. Inakala niya na hindi kaaya-aya sa pakiramdam ang mawala ang kanyang puri. Idagdag pa na nakaramdam siya ng takot. Chapter 10. Emmy's POV. Nang umalis kami sa banyo, ang isang bahagi ko ay nakaramdam pa rin ng kirot. Nakakamanhid ang pakiramdam at kung gaano ito kasakit matapos na nangyari kanina. Tila naging yelo ako kanina sa paninigas. Nanghihina sa aking estado ngunit sa tulong ni Zoren, nakalakad pa rin ako. Nakahawak siya sa braso ko, nangiginiya niya ako. Uwi na tayo. Narinig kong sinabi niya sa isang namamaos na boses. Hindi ako nagabalang tumingin sa kanya at tumango lang bilang sagot. Huminto kami sa may locker room at kinuha lang ang gamit. Ramdam ko ang paglalakbay ng mga mata niya sa akin. Ngunit hindi ako nagabala sa pagtugon. Nang narating namin ang exit door ng shop, kaagad na niyakap ako na malamig na simoy ng hangin. Ramdam ko malamig na hangin na sumasayat at tumaraan sa aking balat nang tumigil sandali ang ulan. Ang tanawin ay mukhang nakakaakit ngunit malungkot. Isang mapait ng ngiti ang pumasok sa aking mukha. Iniisip ang nangyari kanina. Naglalakad kami ngayon patungo sa kanyang Hammer car. Nang biglang umuko ang kalangitan na may kasamang pagkitlat at pagkislap ng ilaw na nilaman ng kadiliman. Hawak pa rin ako ni Zoren sa kanyang mga braso. Tinutulungan ako patungo sa sasakyan at pinagbuksan pa ako ng pintuan katulad ng karaniwang ginagawa niya. Nang nakaupo ako sa upuan ng passenger seat, hinila niya ang seatbelt at inayos ito para sa akin bago lumakad patungo sa kabilang direksyon. Napaupo sa driver's seat. Tahimik kaming nagbiyahe patungo sa lugar ko at siguro dahil na rin sa pagod. Dahil sa nangyari kanina sa banyo, mabilis ako nakatulog. Nagising ako na maramdaman ang marahang haplos sa aking pisngi. Pinuksan ko ang aking mga mata para lang makita si Zoren na nakatitig sa akin. Ang palad ng kanyang kamay ay malambot na sumasahid sa aking pisngi. Ramdam ko ang kanyang mainit na hininga hanggang sa napagtanto ko ang aking inuupuan na medyo nakahiga. He was on top of me, staring, memorizing every inch of my face. Nang maramdaman ko ang kanyang kamay sa aking balat, unti-unti ako nakaramdam ng pag-iinit. Hindi naman buong nasa ibabaw ko siya, ngunit gusto ko yung maranasan para makita, maramdaman, at mahaplos siya sa harapan ko. Nakagat ko ang aking labi sa kawalan ng ulirat at hinila siya para halikan. I was craving, intoxicated with his uncertain feeling forming in the pit of my stomach. Ikinawit ko ang aking braso sa kanyang leeg at mas hinila pa siya papalapit. Pinibigyan siya ng permiso na gawin kung anong gusto niya. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag iyon ngunit ang isipin na hinahawakan niya ako, niyayakap ng kanyang mga braso, ay tila nasa akin ang mundo at para sa akin lamang. Isang ungo lang kumawala sa aking labi na maramdaman ko ang kanyang kamay na marahang hinahaplos ang aking dibdib, habang isa ay lumalamandas patungo sa ibabang bahagi. At muling naganap ang nangyari kanina sa banyo ng shop. Nang narating ko ang pintuan ng bahay, sumulyap ako pabalik kung nasaan ang sasakyan. Nandun pa rin siya, hinihintay ang pagpasok ko sa loob. Pinihit ko ang seradura ng pinto para buksan at itulak ang pinto papasok. Pumasok ako sa loob ng bahay. Binibigyan ng senyales si Zoren na umalis na. Nang nawala ang sasakyan niya, sa paningin ko, isinarado ko ang pintuan at nagtungo diretso sa hagdanan. 2 baitang na lang ang layo mula sa bungad nang biglang nangunot ang aking noo. Akala ko kung anong bagay lang ang aking naririnig. Ngunit habang umakyat ako sa hagdanan, mas lumalakas ang ingay. Huminto ako sa 2 silid na nakaawang sa aking harapan na nakarating ako sa itaas. Dala ng pagtataka, nalapat ko ang aking mga tainga sa pinto ng silid ng beranda at unti-unti na pagtanto kung anong nangyayari. Napalunok ako na makarinig ng bagay mula sa kabilang panig ng pintuan. Naramdaman ko kung paano mag-init ang aking katawan na namumuo sa loob ng aking tiyan.
You are so hot, Mirinda. Hindi ka ba masyadong pinapaligaya ng boyfriend mo? Kumunot ang noo ko matapos marinig ang sinabi ng lalaki. Abala ako sa pagbabalik tanaw. Ipinabalikan kung anong nangyari sa pagitan namin ni Zoren. Nang bigla ko narinig iyon na nagpabasag sa akin. Kung hindi kasama ni Miranda ang boyfriend niya. Sino iyon kung ganon? Narinig ko ang pag-ungol nilang dalawa, dala ng kasiyahan, mga ungol na nagpalaki sa aking mga mata. Knowing that they both reached their climax, I immediately left the place and opened the door to my room. Upon entering, I locked it from the inside and removed all of my garments. Mabilis ang takbo ng puso ko, sa hindi ko may paliwanag na rason. Dumiretso ako sa banyo at hinayaan ang malamig na tubig na dampian ng aking balat. Namumuo mga pawis sa aking noo habang wala akong saplot. Sinimulan kong kuskusin ng shower gel ang katawan ko at sa hindi ko malamang dahilan, mas naging sensitibo ang katawan ko kaysa sa dati. Tila naghahanap pa ng mga mararahang haplos hanggang sa natigil ang kamay ko sa pribadong parte. Masakit at mainit ang pakiramdam na pagitan ng mga hita ko. Tila nagsisimula na akong mamasa nang walang kadahilanan. Napalunok ako, muling inaalala ang nangyari. When I'm done taking a shower, tanging maluwag na damit lang na may nakaprint na cartoon character at hindi na inambala pa magsuot ng kung ano sa pangibaba, maliban sa aking panloob. Pinatuyo ko ang aking buhok gamit ang hairdryer at tuminto lang sandali nang makarinig ako ng mga bulungan mula sa labas ng pinto ng aking silid. Nagkipit balikat ako nang hindi ko yun inaalala at ipinagsawalang bahala na lang kaysa tingnan. Humiga ako sa kama na mabigat. Ang mga talukap ng mata, hindi ko naman kailangang hulaan kung sino sila. Pwedeng hindi ako ganong mangialam, lalo pa sa ganitong kapagod na katawan. Huminga ako na malalim at tinilibot ang tingin para tingnan ang orasan sa dingding. Pasado alas 12 na ng gabi. Tama lang para sa akin na matulog at iangat ang aking kobre kama nang hindi inaasahan. Nakarinig ako ng pag-vibrate mula sa aking bag na nasa sahig. Gumapang ako para iangat ang sarili at kuhanin ang aking bag. Medyo naiinis, inalabas ko ang aking cellphone mula sa loob at iniswipe para buksan nang biglang nanlaki ang mata ko. Sa gulat matapos mabasa ang pangalan ng tumatawag.